Praise the Lord at puri ng Panginoon. Dadako naman po tayo sa second part ng ating gawain at ito po ang tithes and love offering. By the way, sa hindi po pala nakakilala sa akin, ako po pala si Kuya Alvin, ang inyong kapatid sa pananampalataya. Amen. Bakit ba mahalaga sa bilang isang Kristiyano na tayo magkaloob sa ating Panginoon? Unang-una po, lagi po nating aalalahanin na ang Diyos ang una nagbigay sa bawat sa atin. At hindi lang ito basta isang simpleng kaloob lang. Ito ay isang kaloob na hindi natin hindi kayang tapatan na kahit anong halaga. Ito yung ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan, para magkaroon tayo ng pag-asang muli. Amen? Kaya nga kung makikita natin nung that day na ang ating Panginoon ay napako sa krus at nabuhay siya ng maguli, nagkaroon tayo ng pag-asa na one day makakasama natin muli ang ating Panginoon. Amen? At yung kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin, ito yung kaloob na nagbigay sa atin ng pag-asa na sa kabila ng ating mga kasalanan, nabigyan tayo ng kapatawaran. At hindi lang yon, nabigyan pa tayo ng salvation. At kaya napakalaking bagay na ang bawat isang mananampalataya ay nagbibigay o nagbabalik ng kaloob sa ating Panginoon. Unang-una, lahat ng bagay na meron tayo, lahat ito ay galing sa ating Panginoon. Lahat ng bagay na meron dito sa mundo, lahat ito ay galing sa Panginoon. Amen? At nais ng Panginoon ang bawat kaloob natin sa Kanya ay ito ay magamit sa pagpapalawak ng Kanyang kaharian, magpapalaganap ng magandang balita at maabot ang mga taong wala pang pagkakakilanlan sa Panginoon. Amen? At ito po, yung ating mga kaloob, ito po yung nagagamit dito sa gawain ng ating Panginoon. Gaya po ngayon na meron tayong gawain, yung mga nakaprepared after ng gawain natin, mga pagkain. Lahat po ito galing din sa ating mga kaloob. At malaking bagay at malaking tulong ito sa bawat isa. Kasi hindi lamang tayo na narito sa panambahan ang nakikinabang ng mga kaloob nito, na ito, kundi yung mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoon. Nagagamit ang mga kaloob na ito upang maabot sila, upang matulungan yung ibang kapatid din natin na nangangailangan. At salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa na tinawag niya na maging parte ng gawain ng Panginoon. Tandaan po natin ang buhay Kristiyano ay isang participation to expanding the kingdom of God. At ito po yung buhay natin ngayon. Amen? Bakit ba minsan tayo ay nahihirapan magbigay sa ating Panginoon? Makibasa po tayo sa Mateo chapter 6 verse 33. Ang sabi po dito sa New King James, New King James. Sabi niya po dito 6:33, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Sabi niya naman po dito sa magandang balita, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang inyong lahat ng mga bagay na ito. Amen? Minsan, kaya tayo nahihirapan magbigay sa ating Panginoon kasi marami tayong worry o marami tayong alalahanin. Kaya nga pag binasa natin yung sa chapter 6:25, makikita natin yung mga worrying dun sa buhay, sa kakainin, sa susuotin, at sa ibang mga bagay. Minsan nararanasan ng bawat isa sa atin yon, na kaya minsan nahihirapan tayo magbigay sa Panginoon kasi, Lord, gusto ko magbigay, kaso meron akong pangangailangan. Meron pangangailangan ng aking pamilya, meron pangangailangan ng aking mga anak, o ang aking mga kapatid, o meron akong pangangailangan pansarili. Susunod na lang kita bibigyan. Pero sinasabi ng Panginoong Hesus, tinuturo niya sa bawat isa sa atin, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Amen? Sabi ng Diyos, unahin mo yung kaharian ko.
Unahin mo ako, i-prioritize mo ako, at ang lahat ng mga bagay na pangangailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Kumbaga bonus na lang yun eh. Ang sinasabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka na yung pangangailangan mo ito ay kaya kong ibigay sa iyo. Amen? Kaya minsan napakahalaga sa isang Kristiyano na yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Huwag natin bigyan ng limit. Huwag natin bigyan ng hallelujah, ng para bagang hindi maibibigay ng Panginoon yung ating pangangailangan, di ba? Lagi natin tatandaan at itinuturo ng ating Panginoon na unahin natin ang kanyang kaharian. At yung mga bagay na pangangailangan natin, na ating pamilya, ng ating mga mahal sa buhay, ay bonus na lang ito. Amen? Tandaan po natin na yung Diyos ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. Ano pa ba yung mga bagay na ating inaalala sa araw-araw na hindi kayang i-provide na ating Panginoon? Amen? At alam ko po sa salita ng Panginoon bilang isang mananampalataya, bilang isang tumanggap ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon at araw-araw hihingi tayo sa Kanya ng increase ng ating pananampalataya. Na sa lahat ng pagkakataon, anuman ang sitwasyon, siya ang ating laging uunahin. Na lagi nating uunahin ang kanyang kaharian. Kasi alam po natin, ang Diyos natin ay walang bagay na hindi kayang ibigay. Lalo na sa kanyang mga lingkod na tunay at tapat na naglilingkod at nananampalataya sa kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Meron po tayong itinuturo dito na pwede rin nating maalala, no? PLD, sabi nga, prioritize the kingdom of God, live a life according to God's will, do not worry about your needs, God will provide. Amen. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan ang ating Diyos ay Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. At makikita nga po natin sa ibang mga talata ng Panginoon na pag naging generous tayo, mas generous po ang ating Panginoon. Lalo niya tayong pagpapalain. Amen. At alam ko po, ang bawat isa ay nandoon ng puso na tayo magbalik kaloob sa ating Panginoon. Dahil itong mga kaloob natin ay magagamit ito sa kanyang gawain at sa pagpapalawak ng kanyang kaharian dito sa lupa. At pag-abot sa mga kapatid natin na wala pang pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesukristo. At mga kapatid, bilang isang tinawag ng Diyos, kaparte po tayo nito ng gawain niya. Kaya lagi po tayong magalak na magbigay sa ating Panginoon anumang sitwasyon na ating kinakaharap. Lagi lamang po tayong magtiwala sa Panginoon at unahin natin ang kanyang kaharian. At ang mga bagay na ating pangangailangan, ang mga bagay na ating inaalala, ay lahat ng ito ay i-add na lang ng Panginoon. Basta unahin lamang natin siya. Amen? May 3 po tayong application. SSS, start seeking God's kingdom and His righteousness. Stop worrying about your needs. Serve God as a faithful manager of God's wealth. Amen. At alam ko po ang bawat isa ay na-encourage sa salita ng Diyos. Panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang sarili at tapat sa kanyang pangako. Magsitayo po ang bawat isa at bigyan natin ng palakpak ng ating Panginoon at itaas na rin po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa privilege na kami makiisa sa iyong gawain, Panginoon. Makiisa sa pagpapalawak ng iyong kaharian at sa pag-abot
sa aming mga kapatid na wala pang pagkakakilanlan sa inyo. Panginoon, salamat po sa mga kaloob ng bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po na i-bless ang aming mga kumpanya na pinaglilingkuran. Maging po, Panginoon, ang gawa ng aming mga kamay. Patuloy niyo po itong pagpalain. Nang sa gayon, Panginoon, ang mga pagpapala na manggagaling sa iyo ay may bahagi din naman namin sa iba. Patuloy niyo po na punuin ng pag-ibig ang aming mga puso. Punuin niyo po ng pag-asa. Ano man po ang mga sitwasyon na aming nararanasan, na walang bagay na hindi niyo kayang ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Nais niyo lamang na laging unahin ang iyong kaharian, Panginoon, at ang aming mga pangangailangan ay kayo mismo ang magkakaloob nito. Muli, Panginoon, salamat po sa araw na ito at sa mga biyaya na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo po i-bless ang buhay ng bawat isa na nakiisa sa iyong gawain ito, Panginoon. At patuloy niyo po pagpalain ang inyong gawain, Panginoon. At punuin ng mga kaluluwa na wala pang pagkakakilanlan sa inyo. Salamat, Panginoon, na kami kaisa sa iyong gawain ito. Sa ilang po ang mataas na papuri, pagsamba, pagkilala sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa malaya at patnubay ng banal na Espiritu. Amen and amen. God bless po mga kapatid!